turn again until Hezekiah, the captain of my people, that is the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears, behold, I will heal thee. Hallelujah. On the third day, they shall go up unto the house of the Lord. Amen. Palakpak sa Panginoon. Uri na ito sa pagkabasa ng Panginoon salita at pamagat sa isang labas ng pamagat. At sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. God hear your prayer. Do you believe that? Na pinakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin? Hallelujah. Sige, sabihin. Kamayan mo katabi mo, sabihin mo, God hear. God hear. Hallelujah. God hear your prayer. Makakapo na po tayo mga kapatid. Hallelujah. At stipot lang tayo. Mag-concentrate tayo. Itabi nyo muna yung mga cellphone nyo. Wala naman siguro kayo may hinintay na tawag. Kaya i-off nyo na muna mga kapatid. No? Kung kailangan nyo kapatid ng mga verse dyan para i-record nyo, pwede nyo po ilingin mamaya doon sa atin nandun mga kapatid yung mga verse. No? So God hear your prayer. At sino ito mga kapatid? Si Haring Hezekiah. Hallelujah. Si Haring Hezekiah mga kapatid ay tapat ito na lingkod ng Panginoon. Naging hari sa mga kapatid sa bayan ng Israel mga kapatid ng mahabang panahon. No? At nung time mga kapatid na siya ay nagkaroon ng sakit at karamdaman, hallelujah, na ito ay nararapat na sa kanyang kamatayan. No? Kaya nagpadala ang Panginoon ng kanyang lingkod na si Prophet Isaiah, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, sabihin mo doon, kay Haring Hezekiah, na ayusin niya na ang kanyang bahay dahil walang salang mamamatay na siya. Amen. Amen? Hallelujah! Marami tayong matutunan ngayon dito mga kapatid. Kaya be ready po tayo. Kaya focus po tayo. Maging nasa online. Hallelujah! Mag-focus tayo sa salita ng Diyos sa oras na ito mga kapatid. Kung mababasa natin, umpisa natin dyan sa verse 1 mga kapatid. Hallelujah! Umpisa mo sa verse 1 hanggang 5. Tagalog muna lang sis. Ganun chapter. 20 verse 1 to 5. 2 Kings 20 verse 1 to 5. Hallelujah! So dito mga kapatid, Tagalog na lang. Wala naman tayong dito na English. Praise the Lord. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. Si Ezekias mga kapatid o Hezekiah mga kapatid, nung araw na doon mga kapatid, sa patagal niyang pagiging hari, nagkaroon siya ng sakit. Nang sakit na ito mga kapatid ay kanyang ikamamatay. Sa palagay niyo anong klaseng sakit ito? Yes. Kung mababasa, hindi mga kapatid, cancer. Dahil kung mababasa natin dyan, nagkaroon siya ng maraming bukol. Kung mababasa mo dyan sa verse 6, mababasa natin yan. Pababa. No? So, nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias, na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya. At nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay. Amen? Sa palagay ng mga kapatid, kapag ikaw ang sabihan yan, anong ibig sabihin dito ni Isaias? Ayusin mo ng iyong bahay dahil mamamatay ka na. No? Sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. So ang pinapaayos ng kapatid ang kanyang bahay. Sa time niya yan kapatid, dahil hari siya, ayusin mo na yung bahay. Italaga mo na kung sino ang magmamana na susunod sa iyo ng hari. O yung mga kayamanan na ipamahagi mo na dahil walang pagsalang, mamamatay ka. Amen? Ngunit sa time natin mga kapatid, ang bahay na tinutukoy ay ang ating katawan. Tayo ay templo ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, bago tayo mga kapatid, dali ng Panginoon, kunin ng ating Panginoon, dapat ayusin na natin ang bahay na ito. Ang bahay ng ating Panginoon. Dapat nagiging kahaya-haya tayo sa harapan ng ating Panginoon upang maging kalugod-lugod tayo na dapat panahanan ng ating Panginoon. Amen. Amen? Ang sabi nga doon sa Romans, no? Ang ating katawan daw ito kapatid ay gawin nating haing buhay.
banal na kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. So sa time natin, sa Metapurong Ining, ito ang bahay ng Diyos, ang pinapaayos sa atin ng Panginoon. Dapat mayroon na itong pagsunod. Hallelujah sa ating Panginoon. Namumuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah! Ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi na mabubuhay. Pero mga kapatid, propeta ng Panginoon. Hallelujah. Siguro kung tayo mga kapatid ang pagsabihan yan, ang gagawin natin sigurado manglumo na. Ang gagawin siguro natin mga kapatid ay wala namang lupay-pay ka na dahil alam mo na wala ng pag-asa. Ngunit mga kapatid, ang ginawa ni Haring Hezekiah, mga kapatid, hallelujah, nang magkagayoy kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay. At nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakas. Amen. Amen. Kung naisip parating sa atin ng Panginoon. If you are righteous in the sight of God, Yes. kung alam mo na tapat kang lingkod ng ating Panginoon, itinakda ng Panginoon sa buhay mo na mamatay na nababago. Amen. Amen? Hallelujah! Sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak na maingat. So, biblical ang umiyak. Kung dati nasa sanlibutan tayo, hindi tayo mapaiyak, ngunit mapatid sa presensya ng Panginoon, umiiyak tayo. Amen. Dahil ang tunay na lalaki, ang tunay na anak ng Diyos, umiiyak sa paanan ng Panginoon. Amen? Kaya hayaan nyo lang ang mga luha natin na yan kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon. Hayaan nyo, tumulo yan. Dahil dyan, makikita ko din ang sabi dito mga kapatid. Umiyak siya ng mainam. Ito ang kagandahan mga kapatid. At nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan ng salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Hezekiah na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang. Aking narinig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha, narito aking pagagalingin ka. Naniniwala ba tayo sa pangako? Naniniwala ba tayo na kaya rin gawin niya yung Panginoon sa atin? Sino may sakit at karamdaman? Wala kayo? Physical, spiritual, financial. So naman lahat tayo. Diba? So sabi ng Panginoon, aking narinig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha at narito ikay aking pagagalingin. So ang sekreto mga kapatid ay panalangin. Amen? Kaya malaki ang magagawa ng panalangin ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So Hezekiah mga kapatid, Hezekiah's story is one of the most powerful reminders that God responds to sincere, desperate prayer. Kaya dapat ang panalangin natin mga kapatid may sinseridad o katotohanan mga kapatid. Tao sa puso na panalangin. Amen? Kahit hindi mo man may bulalas, kahit hindi mo man may buka ang labi mga kapatid, basta kung totoo ka na nanalangin sa Panginoon, kahit sa isip mo lang, naririnig yan ng Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah! King Hezekiah fell critically ill. And the prophet Isaiah came with a heavy message. Biro mo? Diniklir agad ni Isaiah, itong sabi ng Panginoon, ayusin mo na ang bahay mo dahil walang pagsalang mamamatay ka na. Biro mo? Sa halip na i-accept ni Hezekiah, may ginawa siya. Kapatid. Tumalikod siya doon, gumanon sa pader, at anong ginawa niya? Nanalangin. At anong ginawa niya kapatid sa panalangin niya? Pinaalala niya sa Panginoon kung paano siya lumakad sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo din, ng mga lingkod ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung gusto mo mangyari din sa buhay mo,
ang ginawa ng Diyos kay Haring Hezekiah ay kaya niya rin gagawin. Ang gagawin mo lang, ipaalala natin sa Panginoon, Panginoon, naging tapat ako na lingkod mo. Yes. Hallelujah. Nalaglag man ako, Panginoon, ngunit ako'y bumabalik at humihingi ng tawad. Amen? Amen. Yan ang gusto marinig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Narito aking pagagalingin ka, ang pangako ng ating Panginoon. So, Mrs. Mapatid, set your house in order, for you shall die and not live. It was a final word. No hope, no negotiation. Final word na yun, mapatid, ni Isaias, dahil yun ang sabi ng Panginoon. Pumunta ka na doon sa bahay ni Haring Hezekiah at sabihin mo na ayusin niya ng kanyang bahay dahil walang pagsalang, mamamatay na siya. Hallelujah. Ngunit may ginawa si Haring Hezekiah Yes. na nanalangin. Kaya ganun ka-importante ang panalangin, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga anak ng Diyos. Pakaganda kanina mga kapatid ng ating mga testimony ng ating mga kapatid. Pero ang tunay na anak ng Diyos, dapat hindi na nagkakasala, nag-iingat na. Amen. Ang sabi ng PS ni Grand Belvin kagabi, sa 1 John, anong verse? 1 John 4:18? 5:18. 1 John 5:18. Dapat nangawakan din natin ito, mapatid. Lagi nating pinangangalandakan, anak tayo ng Diyos. Di ba? Tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. No? Itong sagot, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Amen. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. That's right. Kaya mag-ingat na tayo mga kapatid bilang mga anak ng Diyos. Dahil tayo lang ang tinitingnan ni Satanas, tayo lang mga kapatid ang binabantayan ni Satanas. Makakita lang siya ng maliit na butas, papasukin niya at palakihin niya. At doon ka ibabagsak ni Satanas. Kaya huwag natin kaligtaan, mga kapatid, ang panalangin. Kaya nga pray without ceasing. Sabi ng salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So he did not pray a long, mga kapatid, or long complicated prayer. He poured out his heart with thirst, reminding God of his faithfulness and devotion. In that quiet, broken moment, he been listened. Pero mga kapatid, nakikinig ang langit, mga kapatid. No? Nakikinig ang Diyos sa langit na kahit ikaw nakagano lang sa habang nag-iisip na nanalangin sa ating Panginoon. Kaya kahit sa isip lang natin, mga kapatid, ay naririnig yan ng ating Panginoon. Kaya dapat, mga kapatid, huwag nating isawalang bahala ang pag-pray, mga kapatid. Hallelujah. So before Isaiah had ever left the courtyard, God interrupted the verdict, mga kapatid. The same prophet returned with a new message. God had heard the prayer and seen the tears. Healing was released. And after that, mga kapatid, dinagdagan ng Diyos ang buhay ni Haring Hezekiah ng ilang taon? 15 years. Hallelujah. Kaya bang gawin ng Diyos yan sa buhay natin? Amen. Dahil kung tayo, mga kapatid, kung ako'y wala sa Panginoon, malamang matagal na akong 6 feet under the ground. Ngunit dahil, mga kapatid, hallelujah, lumapit tayo sa Panginoon, tumugon tayo sa pagkatawag ng ating Panginoon, hindi lamang tayo tinawag kundi hinirang. Mga kapatid, sa ating Bible study kanina, mga kapatid, na tayo ay tinawag. Paano daw natin malaman, mga kapatid, na tayo ay tinawag, mga kapatid? Lahat tayo ay tinawag. Ngunit huwag tayong manatili sa pagkatawag lang, dapat mahirang din tayo ng Panginoon. Kaya God's will and God's time, na pag hinirang na tayo ng Panginoon, doon ka na magiging kagamit-gamit sa harapan ng ating Panginoon. Amen? God's time, God's will and God's purpose, mga kapatid, ang pagkatawag niya sa atin at ang paghihirang niya sa bawat isa sa atin. Amen? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! So what was pronounced as an ending became a new beginning. Kaya nga, kapatid, ang mga kapatid ni Haring Hezekiah, when faith turns a dead end into a new beginning. Dead end na siya. Ngunit, mga kapatid, minsan akala natin tapos na, akala natin ito na yung wakas. Ngunit, mga kapatid, sa Diyos, ito pa lang pala ang simula. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Hallelujah. So, nadagdagaan ng 15 years, mga kapatid. The moment reveals something deep, mga kapatid. God is not distant from our faith. Remember that, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, lingkod ng ating Panginoon. Hallelujah. Nakikita ng Panginoon ang ating mga pagpapagal, ang ating nararanasan, ang ating nararamdaman, na hirap, na sakit, sa paglilingkod natin sa Kanya, mga kapatid. At nakarecord yan lahat sa ating Panginoon. Sinabi nga ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang mga luha daw natin ay iniipon niya ng Panginoon. Nilalagay sa bote. Sa Proverbs ba yun? O Psalms, di ba? So huwag tayo hayaan natin yung minsan ng pagod ka na. Yung pagal ka na parang ayaw mo na, mga kapatid. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, magpatuloy. Kasi yung verse kagabi ni Brad Melvin, ang manatili daw. Hanggang wakas, di ba? Kaya manatili tayo hanggang wakas, no matter what happen. Bumagsak ka man, bangon lang, manumbalik lang, magpa-restore ka sa Panginoon. Hanggat buhay, may pag-asa. Huwag mo hintayin na doon ka na, mga kapatid, sa 6 feet under the ground, wala ka ng pag-asa. Hintay ka na lang ng judgment. No? Kaya nga habang tayo ay buhay pa, may pag-asa pa tayong manumbalik sa Panginoon. May pag-asa pa tayo na ayusin ng Diyos ang ating mga buhay. Amen. Hallelujah. So here's, mga kapatid, and He respond when we call on Him with sincerity. Kaya nga kanina, mga kapatid, nangawit natin, call upon the name of the Lord, and you will be saved. Hallelujah. So Hezekiah prayer, mga kapatid, teaches us that no situation is too final for God to reverse. Amen? Kahit ano ng sitwasyon mo na, wala na, seconds na lang. Nakukunin ka na, o mamamatay ka na. No? Sa Diyos, kaya niyang i-reverse in split seconds. Amen? Eh, huwag ka mag-alala, sister. Di ba? Hindi yan aabot sa sinasabi dito na ikaw mamatay mo. Yan ang simula kung paano kapagalingin ng ating Panginoon. Pangako na yan. Panghawakan natin ang kanyang salita. Amen? Kung tutusin, yung kay Hezekiah talagang sobrang lala na. Kasi dineclare na mamamatay na siya, mga kapatid. Ngunit nababago dahil may ginawa si Haring Hezekiah. Ganon din sa bawat isa sa atin. Ano mang problema ang kinakarap mo, ano mang pagsubok, ano mang sakit at karamdaman ang mayroon ka sa buhay mo, kayang baguhin ng ating Panginoon. Kayang i-restore ng Panginoon na tayo, mga kapatid, ay bumagsak man at kakasala man, mga kapatid, ang gagawin mo lamang magsisi, manumbalik sa Panginoon and accept the consequences. Lalo na sa tulad na natin, mga kapatid, na mga Kristiyano. May consequences yan. Kaya nung gusto mo, tanggapin mong consequences dito, doon mo tanggapin yan sa impyerno. Kaya nga habang dito pa lang magpatuwid na tayo. Magbabago na tayo sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So even when life gives you death sentence, mga kapatid, God can rewrite your story. Amen? Hallelujah. Sabi kanina, past is past sa turo ng ating kapatid. Yes, past is past, mga kapatid. Ngunit, doon tayo mag-focus sa future. No? Na ang past natin, past na yan sa buhay. Ang importante, ang patutunguhan natin na makarating tayo doon sa final kung saan dalhin tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian, sa kalangitan. Amen? Hallelujah. So whether it's failure, loss, sickness, or hopelessness, mga kapatid, prayer can shape the outcome, mga kapatid. God is moved not by perfect words, but by a genuine heart, mga kapatid. Kaya dapat ang puso natin, mga kapatid, talagang pusong totoo. Huwag mong pusong mamon na pabago-bago. Dapat pusong masunurin sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni David, hallelujah, bigyan mo akong Panginoon ng bagong puso at tamang espiritu. Amen? Kaya tingnan natin ang ating mga espiritu, baka naliligaw na. That's right. Magpa-restore tayo sa ating Panginoon. Amen? Paayos muli natin sa ating Panginoon. Kailangan mo lamang i-surrender. Huwag na tayo, mga kapatid, magmalaki o magmatigas pa.
Dahil habang nagmamalaki tayo, nagmamatigas mga kapatid, lalo lang tayo masaktan sa harapan ng ating Panginoon. Lalo ka lang papaluin ng ating Panginoon. Proven yan mga kapatid, hindi lamang dito sa atin, maging sa lahat ng uri ng iglesia ng Panginoon na may ganitong pananampalataya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terms are not weakness in the presence of God. They are a language He understands deeply. Naunawaan ang kaya naman pati kapag ano ka na talaga sa parang, di ba naranasan natin yung parang wala ka nang mapuntahan, kung di iiyak mo na lang sa ating Panginoon. Nakikita yan ng Panginoon, naririnig yan ng ating Panginoon, at naunawaan niya ng ating Panginoon. Kaya kung alam nung pagod na bagal ka na, hirap ka na, iiyak mo lang sa Panginoon. Yan ang sikreto, mga kapatid. Nakikita mo, di ba pagkatapos yan, maliwalas na. Pagdating mo dito, ang sama-sama ng mukha mo. Dahil may dala-dala kang problema. Kung ano man klaseng problema yan. No? Ngunit di ba paglabas natin dito sa bahay pa ng bahay, pag nasuko mo sa Panginoon, nagiging maliwalas ang mukha mo. Amen? Nagiging maayos mga kapatid ang mukha mo. Di ba? Kahit napupunta kayo dito, nag-aaway mo kayo ng asawa mo. Di ba? Kung tingin ka, nag-away ba kayo? Hallelujah. Mag-away man kayo mga kapatid. Pagdating dito mga kapatid, dapat yan pa lang sa pintuan, iwan mo na yun. Pagdating dito, dapat nandun tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dapat, ano tayo, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Normal ang away batid sa mag-asawa. Amen? Buti nga kayo, hindi kayo umabot sa bugbugan at barilan eh. Diba? Sa sanlibutan pa tayo noon. No? Sa Panginoon hindi naabot na ganyan. Kaya sa halip na mag-aaway kayo magmahalan na lang, di ba? Kurutin mo na lang. Di ba? Hallelujah. So, Hezekiah mga kapatid did not run to people. Minsan tayo nagkakamali, nagkakasala. Umano tayo kagad mga kapatid ng hingi ng payo sa tao. Humingi tayo minsan ng payo. Mabuti kong tao ng Diyos. Minsan sa sanlibutan pa tayo humingi ng payo. Hindi ganon. Dapat una tayong humingi ng payo sa Diyos at sa lingkod ng Diyos, mga kapatid. Dahil sigurado, papayuhan kayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Pag doon ka sa sanlibutan, di ba? Halika, itagay lang natin yan, wala na yan. Naniwala ka naman, nakipagtagay ka, inalasing ka. Nagwala ka ngayon doon sa tindahan, nakabasag ka, nakasira ka. Pagising mo sa umaga, kung nabugbog ka pa. Pagising mo sa umaga, hindi lang isang problema mo. May utang ka na, nabugbog ka pa, magbabayad ka pa doon dahil nakasira ka ng mga gamit. Naranasan nyo ba yan? Basta Lord, ako naranasan ko yan. Lasing biro tayo. Di ba? Hindi lang isang problema mo, nagdubli-dubli na. Hallelujah. So Hezekiah did not run to people, mga kapatid. He ran to God. So dapat yun din ang gawin natin. And in that place of surrender, God showed His power. Amen? Kapag sinurinder natin sa Panginoon ang ating mga kahinaan, ang ating mga kahirapan, ang ating mga sakit at karamdaman o yung problema na yan, mga kapatid, makikita natin kung paano kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! Nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen. Sa testimony nga ni Brad Fernando, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Matagal na kumilos sa iyo, Brad, kaso pasaway ka lang. Huwag mo nang hintayin. Sabi mo, pangalawa, pang-sampu na yan. Huwag mo nang hintayin na sumubra pa dyan dahil God forbid. Hallelujah. So mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ay patuloy na kumikilos sa kanyang mga lingkod. Pero mga kapatid, itinakda na ng Panginoon ang kamatayan sa buhay ni Haring Hezekiah. Ngunit nababago dahil sa ginawa ni Hezekiah, mga kapatid. The same God na bumuhay kay Haring Hezekiah, the same God na pinaglilingkuran natin ngayon. The same God na magpagaling sa bawat isa sa atin. The same God na magre-restore ng ating pananampalataya sa Kanya. The same God na nagpatawad sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Siya rin ang Diyos na magliligtas sa bawat isa sa atin. Kailangan mo lamang sumunod, maging tapat, sincere heart, nga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos.
Dapat na kapatid makatotohanan ang puso natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod ng kalooban ng Panginoon, sa paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sino pa mga kapatid? Si Hana. Kilala natin si Hana mga kapatid. Babasa natin sa 1 Samuel. Chapter 1, verse 9 to 11. Amen? Sinong gusto magkaanak pa? Praise the Lord. So dito, mga kapatid, si Hana. So sa gayoy, bumangon si Hana, sa English Hana, pagkatapos makain sila sa silo at pagkatapos din sila makainom. Ngayon si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi. Hallelujah. Ng pintuan ng templo ng Panginoon at siya ay nanalangin sa Panginoon ng buong paghinagpis ng kaluluwa. Itong sikrito din. Si Hana, mga kapatid, kilala niyo yan si Hana, di ba yung asawa siya ni? Sino ang asawa niya? Elkana. At saka yung kanyang asawa na isa ay si Penina. Okay, praise the Lord. Si Penina maraming anak. Ngunit ito si Hana ay walang anak. Hindi sa piniyan dahil sinara ng Diyos ang kanyang bahay bata. So anong ginawa niya? Manalangin. Saan siya pumunta? Sa bahay ng Diyos. Ganon din sa bawat isa sa atin. Kung mayroon kang kailangan sa Panginoon, pumunta ka sa bahay panambahan at manalangin sa pana ng ating Panginoon. Kung kayang gawin niya ng Diyos, ay kaya niya pa rin gawin yan. Dahil siya ng Diyos na pinaglilingkuran natin sa iglesia ngayon. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. At siya ay nanata ng isang bunata at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilimunin ang pagkabigati ng iyong lingkod, lingkod ba tayo ng Panginoon? Amen. Yes, pwede mangyari sa atin ito. No? Sa mga nagnanais. At alalahanin mo at hindi mo kalalimutan ang iyong lingkod. Kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki. Hindi mo nag-specific pa siya. Hindi niya sinabi babae o kahit anong anak. Anak na lalaki ay akin niyang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng karawan ng kanyang buhay. Hallelujah. At walang pang-ahit na daraan sa kanyang bulong. At alam natin kung sino yan? Si Samuel. Gaano kadakila si Samuel na propeta ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, yung mga anak natin, ang mga binigay ng Diyos na mga anak sa bawat isa sa mga magkasawa, ialay natin sa Panginoon. Hallelujah. Dahil kapag ang Panginoon, mga kapatid, ang bumilos dyan, mga kapatid, sigurado, hallelujah, ang landas niyan ay magiging matuloy. Kaya sa atin na tumanggap ng Ebanghelyo, gumanap sa kanyang buhay, mga kapatid, ng death, burial, and resurrection, yung course ay na-stop na sa atin. Kaya yung mga anak natin, hindi na course ang tatanggapin, kundi ang blessing. Amen? Hallelujah. Sino ba kapatid? Si Caria, kapatid, at saka Elizabeth. Alam natin yan, ang kanilang buhay. Ganon din yan, si Elizabeth na kapatid ay hindi rin magkakaanak. Anong ginawa nila? Nanalangin din. At ano ang binigay? Si Juan Bautista. Eh huwag tayong kapatid mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay kayang gawin ang ating mga kahilingan. Kayang ipagkaloob ng Diyos. Basta maging sincere lamang tayo, mga kapatid, sa pagsunod ng kalooban ng Panginoon. Proven yan. Proven sa buhay ko at sa bawat isa na may mga testimony kung paano, mga kapatid, kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Hallelujah! Minsan, kapatid, may mga panalangin tayo na hindi lang kakatugon kagad ng ating Panginoon. Meron naman kinatugon kagad ng ating Panginoon. Di ba? Ang sabi kanina ng ating Bible teacher, mga kapatid, kailan ba? No? Ang sabi ng Isaiah, di ba? God's perfect time. No? Isaiah 60:22. Dahil ang Diyos, kapatid, ay on time. On time siya sa lahat ng bagay. Di ba, Brad Noel? Nawalan ka naman ng pag-asa? Itiniklear mo na yan sa Panginoon. On time ang Panginoon. Di ba? Baka hiniling mo na isang taon ka eh. Di ba? Ako hiniling ko isang buwan. Kita mo mga kapatid, isang buwan binigay ng ating Panginoon. Di ba?
So God will test you mga kapatid in three ways. Sa ating mga panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Una, He gives you what you want immediately and test your gratitude. Kaya dapat mga kapatid, kapag binigay sa atin ng Panginoon, hallelujah, ang mga ating kahilingan, dapat ang ating gratitude, ano sa Tagalog? Dapat mga kapatid, patuloy. Hindi yung makuha mo na ang gusto mo sa Panginoon, nakalimutan mo na rin ang Panginoon. Marami nagtestimony dito, magkatrabaho lang ako. Nalala niyo pa yun? No? Magpapatuloy na ako, hindi na ako absent nung nagkatrabaho, walang day off, mga kapatid, hanggang ngayon hindi na nakita. Dapat mga kapatid, kapag pinangako natin sa Panginoon at ibinigay ng Panginoon, huwag tayo mga kapatid sira doon sa pangako natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Pangalawa, He delays what you want and test your patience. Minsan kasi mga kapatid, naiinip na tayo eh. Di ba? Naiinip na tayo mga kapatid. Hanggang ngayon hindi pa pinagkaloob ng Panginoon ng kahilingan ko na Ferrari. Di ba? Paano ka mag-Ferrari? Paano ka mag-drive ganyan ang sitwasyon mo? No? So, tinitest ng Panginoon ang pasensya natin. Kung hanggang kailan ka magtitiis sa paglilingkod sa Panginoon kahit hindi pa pinagkaloob ng Panginoon ang iyong kahilingan. Amen? Kaya nga in every situation, pray, pray, pray. Pray and thanks God for everything, mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid, He delays what you want and taste you. Pangalawa yon. Pangalawa, mga kapatid, He does not give you what you want and test your faith. Minsan, mga kapatid, nawawala na sa nag-wait ng ating pananampalataya dahil hanggang ngayon hindi na pinagkakaloob ng Panginoon. Ang tagal na pinapanalangin ng Panginoon, hanggang ngayon hindi mo pa rin binibigay. So, kapatid, sinusubukan ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kung mag-stay ka pa rin ba sa pananampalataya mo sa Panginoon, kahit hanggang ngayon hindi binibigay ang kailangan mo sa Panginoon. Amen? Sino ba yung mga prayer request dito ngayon? Wala kayong prayer request? Praise the Lord. Siguraduhin natin ang prayer request natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi baka mamaya ang prayer request mo para sa ikasasama ng iyong kapwa. At kinatugon yun, hindi ang Panginoon yung kumatugon doon. Si Satanas, kay Satanas ka nanalangin. Hallelujah. Kaya nga sabi mga kapatid, pray without ceasing. Kaya nga mga bagay mga kapatid na hindi natin makamit. No? Ang ating panalangin dapat sinasamahan din natin ng fasting. Napakahalaga yan mga kapatid sa tulad nating mananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi mga kapatid na Matthew 17:20-21. Dito mga kapatid, no? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kauntian ng inyong pananampalataya sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya ng singlaki ng butil ng bini ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon. At ito'y lilipat. At sa inyo'y hindi may pangyayari. Tatapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Ito mga kapatid, tanda natin mga kapatid, ang kanyang mga alagad ay inutusan ito ng ating Panginoon. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ng mga ahas at alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Sa anumang paraan na hindi kayo maano. Dito inutusan niya na ang kanyang mga alagad. No? Na magpapalayas kayo ng demonyo, magpagaling kayo ng may sakit, magbabangon kayo ng mga patay. Ngunit dito mga kapatid, mayroong mga inalian ng demonyo na hindi nila kayang palayasin. So kahit na tayo mga kapatid, may power and authority sa ating, na binigay sa atin nating Panginoon, mayroon talagang demonyo na matigas. Amen? May demonyo talaga na maano rin, makapangyarihan. Kaya alamin natin sa ating mga sarili, baka nananahan yan sa buhay natin. Hanggang ngayon hindi malis-alis. So ang sikretong sabi ng Panginoon, ang mga ganitong uri ng demonyo, lalayas lang yan sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kaya minsan natatalo tayo kapatid ng kalaban dahil ang panalangin natin, hindi natin sinasamahan ng pag-ayuno. Sa totoo lang, sinong nag-ayuno every Thursday? Taas ang kamay, sa totoo lang.
Every Thursday? Before? Different day. Basta one sa okay. O depende yun sa deal mo sa ating Panginoon. Kasi nag-declare tayo every Thursday. Ngayon kung hindi mo kaya dahil kung sa time na yan ay meron kang importante na ano, so pwede ka doon sa ibang araw. Ang importante within a week, mayroon tayong fasting, mga kapatid. Gawin natin yan bawat isa, mga kapatid. Upang hindi malugmok ni Satanas ang bawat isa sa atin. Kasi makapangyarihan din sa Satanas. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ba kayang palayasin? Ng panalangin lang, nirebuke na nila in Jesus Christ's name, hindi rin sunod-sunod. Kaya sabi ng Panginoon, kulang kayo sa panalangin at pag-ayuno. No? Hallelujah. Sabi niya pa nga dito, kung mayroon tayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, hindi ibig sabihin na ganun ng kaliit ang pananampalataya mo. Hindi yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Karamihan ng iba, yun ang pagkakaintindi. O butil lang mustasa pala. Yung sa akin, butil na ng abukado. Di ba? Hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng pinaliwanag yun sa Mark, mga kapatid. Nang sabi ng Panginoon doon, magkaroon ka ng butil, magkaroon ka ng pananampalataya kagaya ng butil ng mustasa. Ibig sabihin, pag tinanim mo ang butil ng mustasa, na bagamat ang mustasa, mga kapatid, pinakamaliit na bini sa lahat ng uri ng gulay. Ngunit pag tumubo, lumaki siya, pinakamalaki sa lahat ng uri ng gulay. Yun ang nais ng Panginoon. Itanim mo sa puso mo ang binhi na yon. Hallelujah. At pakikita natin, mga kapatid, na kapag lumago yan, tumubo, magbunga, magiging punong kahoy. Ang nais ng Panginoon ganun. Hindi, Panginoon, may pananampalataya ako na butil ng mustasa, butil na ng avocado. Try mo ngayon. Bundok, umalis ka dyan at lumipat doon. Sa palagay mo ba, ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Palayasin mong bundok, literal na bundok. Hindi yon ang nais ng Panginoon. Ang nais pabot ng Panginoon, gabundok man ang problema mo, gaano man kalaki ang problema na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Kung may pananampalataya ka na kagaya ng butil ng mustasa, tinanim mo, tumubo, lumaki, mga kapatid, ang mga gabundok na problema at pagsubok na yan ay malalagpasan mo. Amen? Hindi yung palayasin mong bundok, ay maubos yung bundok sa Pilipinas. 7,600 ba yun? No? 640 ata. 41. Yan ba? Sino nakaalam sa palayasin mo natin mo, wala ng bundok, saan ba tayo natira doon? Sa mamundok na nga lang kami pag-uwi namin eh. Praise the Lord. So yun, mga kapatid, ang nais parating ating Panginoon. Yung mga ganito daw, mga kapatid, ay hindi nalalayas kung hindi samahan mo ng ayuno ang iyong panalangin. Kaya nga, ini-implement talaga sa bawat isa sa atin, ng mga lingkod ng ating Panginoon, kailangan nyo mag-prayer and fasting. Lalo na kapag gagamitin kayo. Tandaan nyo, mga kapatid, yung mga ginagamit nyo ng numero 1 inatak ni Satanas. Nakita ng mga kapatid, karamihan na inatak ni Satanas, mga leader. Kaya huwag tayong magpatalo. Samahan mo ng prayer and fasting, ang rebuke sa buhay ng bawat isa sa atin si Satanas. Amen? In 1 John chapter 5, verse 16, hallelujah. Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanan, hindi ka mamatay. Naunawaan natin ito, mga kapatid? Ay dalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga pagkakasala ng hindi ikamamatay. No? Hallelujah. So kapag nakita daw natin ang ating kapatid, lahat tayo magkakapatid. Kapag nakita niyo ako na nagkakasala, nakikita niyo nakalabag sa salita ng ating Panginoon, ang gagawin natin ay ipanalangin. Amen? Sabi ito ng ating Panginoon. Hindi yung, minsan pag nakita mo kapatid mo na nagkasala, nandun ka agad yung ginadjust mo sa, yung lalo mo siyang nilulugmok. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ipanalangin mo. Kaya nga kung ikaw ay nasa Espiritu, ipanalangin mo, mga kapatid. Yan ang utos ng ating Panginoon. Sa halip, mga kapatid, na magkaroon tayo ng mga hindi magandang mga pananalita, dahil nakita ko nagkasala, nagkamali. Sa palagay niyo, mga kapatid, mayroong hindi nagkasala sa atin. So kung i-implement natin ang sinasabi, mga kapatid, ng lahat ng nagkakasala ay palalayasin, sa palagay mo, may matira dito? Matira ka ba dito, nanay? Si nanay nga, inaano, kayo pa kaya? Di ba?
Kaya mga kapatid, sa halip mga kapatid, magkaroon tayo ng mga, bakit hindi na natin ipanalangin? Nakamilos ang Diyos sa kanyang buhay, at ang sabi dito mga kapatid, basta mga kapatid, kasalanang hindi ka mamatay. May kasalanang ikamamatay. Ang sabi dyan, hindi dito, ang sinasabi ko na dalangin nyo. So ano yung kasalanang ikamamatay? Yung blasphemy against the Holy Spirit. Kahit anong panalangin mo yan kapatid, ay wala ng kapatawaran yan. Sabi nga doon sa Matthew, maging sa mundong ito at sa mundong darating. No? Pero ang kasalanan, halimbawa, pumatay ka, nagnakaw ka, nangbugbog ka, nakikipag-away ka, kapatid, yan ang mga kasalanan hindi abot sa ikamamatay kasi pwede mo ipanalangin na patawarin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So ipanalangin daw natin mga kapatid, kaya nga ang pas sa ating mga buhay mga kapatid, pas na yon. Ang nangyari sa iyo kahapon, ngayon, kanina, ay past mo na yon. Kaya nga kapatid, salip na balikan, parang sabi kanina ng ating Bible teacher, huwag na nating balikan yung mga past sa ating mga buhay. Past na yun wala na tayong magagawa doon. Hindi na natin mababago yun. Hallelujah. Ang mababago ang ating destinasyon. Kaya doon tayo mag-focus mga kapatid, no? So past is past mga kapatid. Ang gagawin natin, forget and forget and move forward. Walk backward. Ang iba, pag nagkakamali, nagkakasala, paatras. Hindi ganun na nais ng Panginoon. Magpatuloy. Manumbalik. Magpa-restore sa ating Panginoon. Nagkakamali man tayo, nagkakasala man tayo mga kapatid. Hanggat buhay tayo, hanggat nandito pa tayo sa ating laman na ito mga kapatid. Hallelujah, hindi pa huli ang lahat. Kailangan mo lamang manumbalik, magsisi sa ating Panginoon. Huwag na tayong magmalaki pa. Huwag na tayo minsan, gusto pa natin i-justify ang pagkakamali sa ating nagawa natin sa ating buhay. Sa halip na kapatid, mag-justify tayo, dapat na kapatid, manahimik na lang tayo at ipanalangin sa Panginoon. At hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Nandiyan pa ba kayo kapatid? Walampak sa Panginoon. James 5:14-16. Ito, tanda natin ito mga kapatid. May sakit bagang sino man sa inyo? Yes. Amen. Amen? Lahat tayo ay mayroong sakit. Huwag mong sabihin na wala kang sakit. Si nanay nila, sakit daw sa ipin. Sakit sa puso. Dahil nabasted ka. Hindi yun ang nais ng Panginoon, ha? Sakit sa pulsa. No? So lahat ng uri ng sakit, ang sabi nito, may sakit bagang sino man, ipatawag nyo ang mga matanda sa iglesia. Hindi ito matanda sa edad. Ha? Kundi yung mga leader at elder sa iglesia ng ating Panginoon. At ipanalangin nila siya. Nila, hindi ibig sabihin, isa lang, kapatid. Kaya kasi maraming elders, pastors, leaders. No? Napahira nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Eh di ba kapag ka nag-review tayo, nag-ano tayo ng langis, sabay sakit at karamdaman, sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa pangalan ni pastor o pangalan ng iglesia. Kundi pangalan ng Panginoon dahil ang pangalan ng Panginoon ay mayroong kapangyarihan na magpagaling ng sakit at karamdaman, bumuhay ng patay, magpalayas ng demonyo. Amen? Kaya kung gusto mo kapatid lumayas ang demonyo sa buhay, magpaligo ka ng buhay. Pumili ka ng isang drum, ilunod mo doon yung sarili mo. Siguradong malulunod pati si Satanas. No? At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Di ba? Kaya binangon ka pa, Fernando, ng ating Panginoon. Dahil sa panalangin yun. Na kahit ganun ka sa akin, pinapanalangin ka pa rin namin. Di ba? Kahit ganun ang ginawa mo sa akin, pero ay buti pa rin ang Diyos. Di ba? Mahal ka pa rin namin, pero hindi namin mahal ang kasalanan mo. Amen? Mahal namin ang kaluluwa mo dahil ayaw namin mapunta doon. Kasama ni Satanas. Kaya magkipag-break ka na kay Satanas. Amen? Hindi lamang sa kanya, sa bawat isa sa atin. Pag mo sabihin dahil sa kanya ay hayag, baka sa iyo ay tago. Hanggang ngayon, hawak kamay ka ni Satanas. That's right. So kailangan kang mong makipag-break na kay Satanas. Amen? Amen. Magpahayagan niya kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya kapatid, nagkamali tayo, nagkasalanan. Ano ba kapatid ang magsabi, sorry? Amen. Diba? Nagkamali tayo eh. Sorry.
Hindi sabi, sorry! Diba? Ikaw bang galit? Hindi. Ikaw nga nagkakamali, ikaw nagkasala, ikaw magiging sorry, ikaw magpakumbaba. Ang sabi nga ng Panginoon na kahit tayo ay nagrabyado, tayo pa rin ang magpakumbaba eh. Yan ang tunay na mga anak ng Diyos, ang tunay na lingkod ng ating Panginoon. Amen. Amen? Mga pahayagan niya kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba. Pero mo, ipanalangin daw ng isa't isa ang iba. Kaya biblikan mga kapatid nga pinapanalangin tayo mga kapatid ng ating mga leaders, ng pastor, lalo na pag-altar calling. No? So malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. If you know that you are righteous in the sight of God, mga kapatid, malaki ang magagawa ng panalangin mo. Kaya tayo doon sa prayer group. Diba? 24 tayo doon. Ang sabi ng Panginoon, kahit isa lang na matuwid, malaking magagawa. How much more kung tayong lahat doon, mga kapatid, na nanalangin ng sabay-sabay kung tayo matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kung paano kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah! So tayo mga kapatid, mga nagkakamali, nagkakasala, maging handa din tayo mga kapatid. Laging tumanggap ng payo, no, at pagtutuwid. Ang puso natin mga kapatid, dapat marunong makinig. Amen. Makinig tayo, lalo na kung tayo ay kailangan natin ng advice o kung alam natin mga kapatid na naliligaw na tayo, makinig tayo ng pangangaral, ng pagsaway sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, dahil yun ang magbabago sa atin, yun ang mag-aayos sa ating mga buhay. Yun ang magkukonvict sa atin. No? Kung paano sundin at ganapin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen? Ang sabi mga kapatid ng Proverbs 15:5, only a fool despise appearance discipline. Whoever learns from correction is wise. Pero kapatid, hallelujah. Hinahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama. Ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. So mabait daw ang tao, mga kapatid, na tumatanggap ng koreksyon. Yes, natural, nagkamali tayo, nagkasala tayo, kailangan natin i-correct. Sino bang hindi kinukorek sa atin? Ang sabi ng Panginoon sa Revelation, ang kanya daw iniibig, kanyang sinasaway, kinukorek, pinapalo pa nga mga kapatid. Kaya pag pinalo ka ng Panginoon, ibig sabihin gusto ng Panginoon na magbago tayo. Amen? Hallelujah. Kaya magpatuwid tayo, mga kapatid. Hallelujah. So nare-reveal ang tunay na attitude ng isang mananampalataya sa panahon ng koreksyon at review. Kaya minsan mga kapatid, pag sa pagsabihan tayo ng pastor, o ng leader, o ng mga ngaral dito, tayo pa minsan na matapang, tayo pa minsan na higanang magkampo. Tayo pa minsan mga kapatid ang nagre-reveal din. Hindi ganon. Kung mahal mong kaluluwa mo, magpasaway ka, magpatuwid ka sa salita ng ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, hallelujah, hindi ang leader o ang pastor o nangangaral dito ang nagtutuwid sa atin, kundi ang Diyos. Dahil pinapangaral namin dito salita ng Diyos. Hindi sarili namin salita o kaparaanan. Amen? Amen? Hallelujah! Kaya nga ingat tayo mga kapatid sa ating, minsan mga kapatid, di ba, yung lagi na pinapangaral ng POG, lagi tayong magsaway ng nagtuturo tayo mga kapatid, huwag natin gawin. Dahil mga kapatid, di ba, pinapaliwanag sa atin, o isa lang nakaturo sa iyo, sa akin tatlo, sa Diyos, dinamay ba natin ang Diyos? Amen. No? So kailangan mga kapatid, ipakita natin sa ating mga buhay o sa ating kapwa mananampalataya o sa kapatid natin kung paano tayo binago ng Panginoon. Tandaan mga kapatid, may sa buhay mo lang ang salita ng Diyos na pakalaking preaching yan sa mga nakakita at kakilala mo. Amen? Kaya ang buhay ng bawat isa sa atin, pag ginagamit na tayo ng Panginoon, malaking impact sa mga nakikinig. Hallelujah. Diyan pa kayo mga kapatid? Galatians 6:1 hanggang 2. Mga kapatid, kung ang sino man ay nasumbungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu, ibig sabihin mga kapatid, lumalakad ayon sa espiritual na lakad. Panumbalikin ang mga gayon sa Espiritu ng kahilingan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kaya nga sa bawat isa sa atin mga kapatid, hallelujah, tayo mga kapatid na nalalaman natin may nagkamali, nagkakasala, mga kapatid,
Dapat huwag nating paabutin kaganyan mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag palupugan ng araw. Mga patawaran, magpaayos, encourage, bawat isa, mga kapatid, na manumbalik sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na pagkakamali ng iba ay maapektuhan din tayo. Ang gawin natin, continue to pray for them, encourage them, mga kapatid, na manumbalik sa ating Panginoon. Amen? Kasi isipin natin, mga kapatid, o pagwariin natin, baka ikaw rin ay malaglag din. Amen. Kahit si Apostle Paul, kahit siya, mga kapatid, nag-aano sa ating Panginoon. No? Kaya walang exempted sa bawat isa sa atin dahil tayo talaga ang unang target ng kalaban. Kaya huwag nating hayaan naman na si Satanas. Prayer and fasting, mga kapatid. Pray without ceasing, ang sabi ng ating Panginoon. Amen? Luke chapter 6, verse 12. At nangyari ng mga araw na ito na siya ay napasabundok upang manalangin at sa buong magdamag na natili siya sa pananalangin sa Diyos. Sino ito? Ang ating Panginoon. Buong magdamag. Nanalangin sa ating Panginoon. At kung magbasa natin dyan mga kapatid, pagbaba niya, naghirang na siya ng 12 apostol doon sa kanyang mga alagad. So napakalaki mga kapatid, magdamag siya na nanalangin. Tayo minsan mga kapatid, minutes lang. No? Hindi ba natin minsan, nag-iimin ka na pagkagising mo. Di ba? Hallelujah! Matthew 26 verse 40 to 41. At lumapit siya sa mga alagad at sila ay kanyang naratnang nangatutulog. Amen? Naratnan daw ng ating Panginoon na natutulog ang kanyang mga alagad, si Peter, John, at saka si James. Ang kasama niya yan sa bundok kung saan doon yung Mount of Transfiguration. Okay? So naratnan niya natutulog, sabi niya, hindi ba kayo sabi niya, hindi kayo maaaring makapagpuyak sa akin ng isang oras. Isang oras lang hinihingi ng ating Panginoon. Dito minsan sa ating gawain mga kapatid, no? Minsan sa sa devotion pa lang, nakakatulog ka nyo dyan nag-pray. Naranasan niyo ba yan? Akala mo, sa prayer, talagang marugdog na panalangin. Marugdog na nanalangin. Yun pala, humihilig na. Praise the Lord. Hallelujah. So naramdaman niyo kapatid, si Pedro na natulog. Sabi niya, hindi kayo maaaring mga puyat sa akin ng isang oras? Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay maibig, katapwat, mahina ang laman. Ay mahina talaga itong laman natin kapatid. Kaya kailangan natin samahan ng prayer and fasting upang ma-overcome natin ang ating laman na ito. Ang laman na ito kapatid, hallelujah. Wala ito mga kapatid ibang gagawin kung di gumawa ng mga kamundong gawain. Kaya ang sabi ng Galatians, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Amen. Huwag nating hayaan na matalo-talo ng flesh na yan kasi ilulugmok tayo ng flesh na yan. Kailangan kapatid, sawatahin natin, sawayin natin. Ang sabi nga ng Colossians 3:5, patayin. Amen? Patayin na natin ang mga gawa ng laman. Huwag mong patayin ang sarili mo. Kasalanan din yun sa Panginoon, magpakamatay ka. Yung gawa ng laman, ang lust of the flesh sa ating mga buhay, kailangan mamatayan mga kapatid. Lahat naman tayo ay mayroong ganyan. Huwag mong sabihin na sila lang o sino lang. Lahat tayo. Yan ang ginagamit ni Satanas. Ang lust of the flesh, lust of the eyes, at saka pride of life. Kasi ginamit niya rin yan sa Panginoon. Anong sikreto ng Panginoon? It is written. So dapat ang ating i-rebuke dyan ay salita ng Diyos. Sa buhay mong salita ng Diyos, siguradong you will not fulfill the lust of the flesh. Amen? Amen. Hallelujah! Sa prayer group lang natin doon mga kapatid. Sa totoo lang, ilan lang doon mga kapatid yung talagang nagsasagot doon sa mga prayer. Prayer request, minsan hindi niya pa masagot, may sakit at karamdaman. Minsan hindi pa nagsasagot. Magla-like lang. No? Hindi ba tayo makakapag in Jesus name, amen? Napakasimple lang yun mga kapatid.
Sa simple prayer ng bawat isa sa atin doon, malaking magagawa noon. Malaking impact noon sa mga pinapanalangin natin. Kaya sa bawat post doon mga kapatid, ano natin mga kapatid? Mag-response tayo. May sakit at karamdaman sa prayer doon. No? Mag-response tayo mga kapatid. Sa totoo lang, ilan ang nakikita ko doon. Na ilan na yung, si Silent din naman, na ano ko siya. Nakikita ko mga kapatid na kahit na matagal na prayer, yung pero nagre-response pa rin, binabalikan niya. Ganun din dapat tayo mga kapatid. Sa bawat prayer doon, sa prayer request, o sa bawat prayer doon ng individual, mag-response tayo mga kapatid. Kasi malaki yun ang impact, mga kapatid. 24 tayo doon, sigurado pagkikinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kung righteous tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! So mas effective mga kapatid, ang prayer ng bawat isa sa atin kapag nandito tayo sa bahay pa ng bahay. Naniniwala ba tayo dyan? Amen. Siya na mga kapatid doon nangyari sa templo ng Panginoon. Si Zacarias at saka si Elizabeth doon nangyari sa templo ng ating Panginoon. Sa bawat prayer request natin dito mga kapatid, kikilos at kikilos ang Diyos sa bawat isa. Amen? Kaya idulog natin sa ating Panginoon. Magiging effective ang prayer ng bawat isa sa atin kapag tayo ay nasa bahay ng Diyos. Amen? So when the church prays together in unity, God moves in power among His people. Lalo na kapag sama-sama nating pinapanalangin. Sama-sama natin nilalapit din dulog sa ating Panginoon ang mga problema, ang mga pagsubok, ang sakit at karamdaman sa ating mga buhay. Malaking magagawa ng panalangin, lalo na kapag sama-sama. Amen? Hallelujah! So united prayer strengthens faith, brings encouragement. Nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagkakaroon ng encouragement sa bawat isa kapag tayo ay nananalangin ng sama-sama. Amen? Hallelujah! And invite God's presence into the church. Kaya mga kapatid, nananatili tayo, bakit nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon? Dahil din sa ating mga panalangin. Kaya huwag natin kaligtaan ay panalangin ng Iglesia ng Panginoon. Ang safety ng lugar na ito, ang safety ng mga leader natin, mga mentor natin mga kapatid, unang bawat isa sa atin. Lagi natin i-include dyan sa mga personal prayer natin. Amen? Panalangin yung pastor, ang deputy, ang mga leaders. Dahil yan, mga kapatid, ang unang-unang ina-attack ni Satanas. Hindi makakapenetrate ang gawa ng dyablo sa ating mga buhay kung sama-sama tayong nananalangin. Amen? Eh kahit kaaway mo, ipanalangin mo. Sabi nga ng Panginoon, pakainin mo pa. Malaman ko mamaya, kung may magpapakain sa akin mamaya, ibig sabihin, may kaaway mo yun. Praise the Lord, ibig sabihin, kaaway tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. So mga kapatid, through prayer, believers experience spiritual revival. Amen? Kaya tayo nagkakaroon ng revival mga kapatid sa iglesia ito dahil mga kapatid sa panalangin ng bawat isa sa atin. No? So through prayer, believers experience spiritual revival, healing. Dahil sa panalangin natin, sabi ng Panginoon, idulog mo sa Panginoon, lapit mo sa Panginoon, gagaling, bumubuhay ng patay, nagpapalayas ng demonyo. Di ba? Kayang gawin niya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. God give us power over the power of the enemies, including Satan. Use that power to glorify God, hindi sa pansarili nating intensyon. Amen? Dapat sa lahat ng ating gagawin, nagpalayas ka man ng demonyo, nagpagaling ka man ng sakit at karamdaman, ang lahat ng kapurihan sa ating Panginoon Kristo. Hindi sa sarili natin. Iwasan natin yung ganun mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, through prayer, believers experience spiritual revival, healing, guidance, and victory because God honors hearts that seek Him together.
Kapatid, pinapahalagan din ng ating Panginoon ang panalangin ng bawat isa sa atin. Lalo na kapag sama-sama tayo nananalangin, sama-sama natin nilalapit sa ating Panginoon ang mga problema, pagsubok, ang lahat ng ating kinakarap, sakit at karamdaman, mga kapatid, ay kayang ayusin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Matthew 18:20, for where two or three are gathered in my name, am I in the midst of them. Sapagkat kung saan ang ikatipon ng dalawa o tatlo, hindi isa. Minsan may naririnig ako sa prayer na sa isa o dalawa o tatlo. Ang sabi ng Panginoon, sa dalawa. Kasi hindi pwede magkatipon, mag-isa ka lang. Sulo yun. Dapat sa dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan ay naroon ako sa kalagitnaan. Ang sabi ng ating Panginoon. Amen? Acts 4:31. Hallelujah. At nang sila ay makapanalangin na. Gusto niyo ba ma-experience ito mga kapatid? Gusto niyo ba mangyari ito ngayon sa atin? Ang sabi ng ating Panginoon, at nang sila ay makapanalangin na ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila. At nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sila ng sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Amen? Gusto niyo ba ma-experience yan ngayon mga kapatid? Yes. Be ready tayo mga kapatid. Dahil may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay sa oras nito. So sa ating conclusion mga kapatid, hallelujah. Tandaan natin ito mga kapatid. Your situation today may feel sealed. But if you bring it before God with faith, He can still rewrite your story. Kagaya niyaring Hezekiah, hanggang doon na lang dapat yung story sa buhay niya. Ngunit may ginawa siya. Nilapit niya sa ating Panginoon. Dinulog niya sa ating Panginoon. At salip na doon ang katapusan niya, nag-start na naman siya sa new beginning. At nagdagdag ang 15 years sa kanyang buhay. Gusto ba natin yan na hindi lang 15 years? Dagdagan mo ng 0. Gusto mo bang madagdag sa buhay mo panay ang 150 years? Hallelujah. Dati na sila na 900, 969. Diba? Kaya naman gawin yan ng Panginoon sa atin. Diba? Kasi siya rin ang Diyos na nagbigay nun. Siya pa rin ang Diyos na pinaglingkuran natin. Amen? So God can rewrite your story na kahit natapos ka na ngayon. Ngunit dahil dinulog mo sa Panginoon, nilapit mo sa Panginoon, kaya binigyan ka ng Panginoon ng new beginning. Amen? Kaya dapat new beginning tayo. No? After this mga kapatid, dapat new beginning na tayo. Dahil binago na tayo ng Panginoon. Kailangan maging righteous tayo sa harapan ng Panginoon, mamuhay ng may kabanalan sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah! So what looks finished can be restored. Minsan na tayo kapatid, ay nagkasala ako, hindi na ako pwede dyan, wala na akong halaga. Hindi na ako dyan pwede dahil makasalanan ako. Nagkamali ako, nagkasala ako. Ang sabi ng Panginoon, restore. Para ang story mo ay mabago ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan. Kagaya ni David, napakalaking kasalanan na gawa niya, ngunit nag-restore siya sa ating Panginoon. Kagaya ng kanyang mga alagad, ganon din ang ginawa si Pedro. Kung tutusin kapatid, mas matindi ang kasalanan ni Pedro kaysa kay Judas. Ang kagandahan kay Pedro ay lumapit, tumulog sa Panginoon at humingi ng tawad. Si Judas nagpakamatay. Kaya huwag na kung nagkamali tayo nagkasali, huwag na tayong magpakamatay. Hindi lamang yung literal na pagkamatay, kundi yung hindi ka na lalapit sa Panginoon, lalayo ka na, aalis ka na, dahil nagkamali ka nagkasala. Huwag nating gawin yan dahil pinapatay mo ang sarili mo. Hindi lamang physical, kundi spiritual na kamatayan. Amen? Amen. Hallelujah! So, what looks finished can be restored, extended, and renewed by His mercy. Hallelujah! Kaya kapatid, ang sabi ng Matthew 7:7, ask. Minsan kasi kapatid, kaya hindi binibigay sa atin ng Panginoon, hindi mo naman hinihingi sa Panginoon. Ang gusto kasi ng Panginoon, hilingin mo sa Kanya, ipaniglod mo sa Kanya, iiyak mo sa paanan ng ating Panginoon. Magsingi kayo at kayo ibibigyan.
Sabi ng Panginoon, pangako niya, hindi niya tayo aayawan. Basta humingi tayo sa Panginoon. Basta hinihingi natin ayon sa kalooban ng Diyos. Baka humingi ka naman ng hindi maganda, so hindi ka talaga tatanggap. No? Magsihanap kayo at kayo ay mga kasasumpong. Magsitukto kayo at kayo ay bubuksan. Amen? So ask anything with a sincere heart, mga kapatid, and God will answer. Hallelujah. Talagang katugunin at sasagutin ng ating Panginoon ang ating mga kahilingan kung yan, mga kapatid, ay nilalapit o dinudulog natin sa ating Panginoon ng sincere heart. Amen? Hallelujah. Like Hezekiah, mga kapatid, let God remind your faithfulness. Kung ikaw naglingkod sa ating Panginoon, naging faithful ka sa ating Panginoon, gawin mong sinabi ni Hezekiah, mga kapatid, nagkamali ka, nagkasala ka, manumbalik ka, palala sa Panginoon, na naging tapat ka rin minsan, kaya humingi ka ng tawad. At ang sabi, mga kapatid, aayusin ng Panginoon ang iyong buhay. Amen? Hallelujah! In 2 Chronicles 7:14, ang sabi ng Panginoon, kung ang aking bayan, it's my people. Hallelujah! If my people shall humble themselves, kung aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin, prayer, humble and prayer, at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking niyang didinggin sa langit, at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Handa ba natin, mga kapatid, tanggapin ang sinasabi dito ng Panginoon? May gagawin tayo. Ilapit mo sa Panginoon, idulog mo sa ating Panginoon, hallelujah, at sa oras na ito ay kikilos ang ating Panginoon. Nagaya, mga kapatid, ng babae doon na, naalala ng kapatid ng babae na 12 years nang inagasan, na dinugo, mga kapatid. Hallelujah, walang pagkakaiba ito sa case mo, Sistine Coral. May ginawa ang babae. Ang sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Gagaling ako. Prayer at faith with action. Kasi kung sinabi na rin mahawakan ko, kung hindi niya naman pinuntahan na tinawakan, hindi rin siya gagaling. Ngunit sabi niya, nanalangin siya, sa isip niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Faith with action, mga kapatid, ang kanyang ginawa. Hanggang sa nawakan ng laylayan ng Panginoon at siya ay gumaling. Hallelujah. Handa ba natin, mga kapatid? Handa ba tayo magpagaling sa ating Panginoon? Handa ba tayo magpa-restore sa ating Panginoon? Handa ba tayo, mga kapatid, magpabago at maging matuwid na sa harapan ng ating Panginoon? Katulad nito, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng Luke 8:43-48, ito na yun sa babaeng inagasan. Sa babae na may 12 taon ng inagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay. At sino may walang makapagpagaling sa kanya. Pero yung kapatid, ginugol niya ng lahat ng kanyang kayamanan. Ngunit hindi pa rin siya gumaling. Ikaw, Brad Fernando, gaano kalaking kayamanan ang ginugol mo para laway lang atang punan mo eh. Prayer, Pastor. Di ba? Ang pagkilos ng Panginoon always on time. Kailangan mo lang sumunod, manumbalik sa ating Panginoon. Ibalik ang kapurihan, kinakilaan sa Diyos. Wala kang gagastusin ni 5 Sistine Coral. Laway lang. Anong gagawin sa laway? I-pray mo sa Panginoon. Unawain nyo, baka mamaya, laway lang pala, mag-ipon ka ng laway. Hindi ganoon. Panalangin ka sa Panginoon. Gamitin mo ang laway na yan para iparating sa Panginoon ang ating panalangin. Hallelujah! At lumapit sa kanyang likuran at tinipong laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ang ang kanyang agas. Bino mo? At sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? Na bakit nagtanong ang Panginoon sa palagay? Di ba hindi alam ng Panginoon kung sino ang humipo? Alam niya. Gusto niya lang patunayan ang babae na yon, mga kapatid, gusto niya lang na lumapit sa kanya at aminin ang kanyang ginawa. Ganon din dapat tayo. Ang gusto ng Diyos, lumapit ka sa Panginoon at aminin ang iyong ginawa at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Sino humipo sa akin?
At ang tumatanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro. Kita mo si Pedro? At ng mga kasama niya, Guro! Sinisiksik ka ng karamihan. No? Datapwan. Hallelujah. Sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. Amen? At nang makita ng babae na siya hindi nalingid, ay lumapit siya na dangangatal. At nagpatirapa sa harapan niya na isinaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya hindi po niya. At kung paano gumaling siya kapag kata. At sa verse 14, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon ka, kaya ka. Gusto mo bang pakinagintan ng Panginoon? Nanampalataya tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Itulog mo sa Panginoon ang pangangailangan mo. Sakit at karamdaman man yan, problema man yan, pagsubok man yan, galit at kabuutan man yan. Itulog mo sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Handa ba natin gawin yan? Gusto niyo ma-experience? Ano experience? Kung paano tinugon ng Diyos kahilingan ni Hezekiah? Ay ipagkaloob niya rin yan sa bawat isa sa atin. Amen. May sekreto lang na gagawin. Gawin natin ang ginawa ni Hezekiah. Hallelujah. To God be the glory. Tayong lahat ay tumayo ang kapatid.